Magandang buhay mga Lods, sa nakaraang episode, ayon kay Zhang Yilong. Ang walang hanggang nagyelong asensya ay kayamanan ng nagyelong palasyo ng hilagang dagat sa simula pa lamang. At ito ay isang kayamanan na tumutulong sa mga maestro ng hilagang dagat kapag pinag-aaralan nila ang mga sining ng yelo. Agad namang nagtanong si Joey kung ano naman kung ganoon. Dagdag pa ni Zhang Yilong, kahit na hindi ito ang dalisay na nagyelong banal na sining, tungkol sa sining pang-martial ng pinuno ng nagyelong palasyo, tinanong ni Zhang Yilong si Joey kung hindi ba nila maaaring imbitahan ang maestro na nakapag-aral ng nagyelong sining hanggang sa antas ng sining ng nyebe ng taglamig mula sa kanilang kamag-anak, ang pamilyang Seal. Bilang resulta, talagang nagulantang si Joey sa kanyang mga narinig. Alinsunod kay Zhang Yilong, hindi niya maintindihan kung bakit masyadong nakatuon si Joey sa dakilang yelong bato na kayamanan. Dagdag pa niya, hindi na nga kinailangang mag-alok pa ni Joey ng malaking buwan ng sahod. Kung bibigyan lamang sila ni Joey ng pahintulot na humiga sa walang hanggang asensya ng yelong bulaklak at magsanay ng sining ng yelo, tinanong siya ni Zhang Yilong kung hindi ba malinaw na tatakbo sila roon na parang baliw. Bukod pa rito, mula pa noong sinaunang panahon, lahat ng mga martial artist ay nais ng makarating doon. Malinaw na dapat silang mangakong gumawa ng yelo bilang kapalit. Kaya tinanong ni Zhang Yilong si Joey kung hindi ba niya iyon naiisip. Dahil dito, lubos na natulala si Joey habang napapaisip o napapatanong kung hindi ba't isang henyo si Zhang Yilong. Sa kasalukuyang panahon, napatanong si Joey sa sarili kung ano nga ba ang ginagawa niya hanggang sa sandaling iyon sa lahat ng mga libong taong gulang na refrigerator ng hilagang karagatan. Dagdag pa niya, nahihiya siya sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Joey na binyuli niya si Zhang Yilong sa pagsasabing walang laman ang utak nito. Sa puntong iyon, hindi na nila maitatanggi ang mga usap-usapan tungkol sa kanya bilang isang henyo. Sa sandaling ito, tinanong ni Joey ang lahat kung may sinuman na gustong pumunta sa hilagang karagatan. Ngunit tahimik ang lahat na tila ba walang sinuman sa kanila ang gustong pumunta sa hilagang karagatan. Samantala, ang hilagang karagatan ay isang napakalayong lugar na inaabot ng kalahating taon bago makabalik matapos itong mapuntahan. Ito ay isang lugar na exclusive para sa mga tao ng gitnang kapanahunan, at noong dakilang digmaan, ang palasyo ng yelo ng hilagang karagatan ay malupit na nilupig ng pamilyang Sama. Kinaladkad nila ang hari ng hilagang karagatan palabas, itinali siya sa mga lansangan ng lalawigan ng Henan, at hinayaang mamatay sa gutom. Sa puntong ito, biglang nag-alok si Joey ng gantimpalang 1,000 gintong barya para sa sinumang makakahanap ng isang pamamaraan upang makagawa ng yelo. Sa isang kisap mata, agad na nagtaas ng kamay si Zhang Yilong at sinabi kay Joey na pupunta siya. Gayunpaman, sinabi ni Joey sa kanya na hindi niya siya maaaring payagang sumama. Dahil sa isip ni Joey, kailangan niya si Zhang Yilong upang matiyak na mananatiling matatag ang Habon Hall. Subalit napapaisip din si Joey kung sino ba ang pupunta. Samantala, tinanong ni Joey si Manager Lee kung ano ang ginagawa ng mga gagong iyon. Ngunit nalito si Manager Lee, kaya tinanong niya si Joey kung sino ang tinutukoy niya. Agad namang sumagot si Joey at sinabi na ang mga lalaking may mga tato ng pulang oso sa buong katawan nila. Gayunpaman, ayon kay Manager Lee, sinabi ni Joey na hindi sila maaaring ibunyag sa labas ng mundo, kaya ikinulong nila ang mga ito sa bilangguan ng bahay na iyon. Kaya naman tinanong ni Joey si Manager Lee kung gaano nakatagal silang nakakulong at kung sila ay naka-recover na ba. Ayon kay Manager Lee, kalahating taon na ang lumipas. Kaya naman nabigla si Joey sa kanyang narinig. Dali-dali niyang inutos kay Manager Lee na dalhin sila roon. Agad namang sumang-ayon si Manager Lee sa utos ni Joey. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Manager Lee kay Joey na dinala na niya silang lahat at naghihintay sila sa labas ng silid. Gayunpaman, inutusan siya ni Joey na ang kanilang pinuno lamang ang papasukin sa loob. Agad namang sinunod ni Manager Lee ang utos ni Joey. Sa puntong ito, talagang nabigla si Zhang Yilong. Matapos niyang makita si Mr. Kang. Dahil sa hitsura nito, napatanong pa siya kung ang taong iyon ba talaga si Mr. Kang. Bilang resulta, napaluhod at napaiyak si Mr. Kang matapos niyang makita ang kanilang dating amo na si Zhang Yilong. Ano ito? Ano ba ang nangyari, Ginoong Kang? Tanong ni Zhang Yilong. Gayunpaman, sinabi ni Joey na sapat na iyon.
Sinabihan pa niya sila na tigilan na ang kaiyak at lumapit sa kanya. Sa isip ni Zhang Yilong, iisa lamang ang dahilan kung bakit nagsimulang umasal ng ganoon si Joey. Kapag may taong nakagawa ng masama sa kanya, kaya naisip ni Zhang Yilong na tiyak na may nagawang mali si Ginoong Kang. Sa puntong ito, inutusan ni Joey si Ginoong Kang na pumunta sa Hilagang Karagatan. Ngunit tila nagdadahilan pa si Mr. Kang. Kaya naman, sinabi ni Joey sa kanya na tila gusto pa rin niyang mabuhay habang ang kinakain lamang ay mga dumplings. Sa kabilang dako naman, napatanong ang mga kasamahan ni Mr. Kang kung bakit dumplings lang ang ipinapakain sa kanila araw-araw. Samantala, tinanong ni Mr. Kang si Joey kung maaari ba niyang ipangako ang kanilang kalayaan kung matagumpay nilang maisa sa katuparan ang misyong iyon. Agad namang sumagot si Joey at nagsabing, "Siyempre, dahil doon." Pumayag na si Mr. Kang at sinabi na gagawin nila ang misyon na iyon. Gayunpaman, sinabi ni Joey sa kanya na kung sila ay magtatago o tatakas, o susubukang gumawa ng iba pang bagay, tinanong niya ito kung tama ba siya na alam nito kung ano ang mangyayari. Sa isip ni Ginoong Kang, kung posible iyon, matagal na sana silang tumakas. Kaya naman lubos na nagalit si Mr. Kang kay Joey at pinamumura niya pa ito sa kanyang isipan. Kaya naman, sinabi na lamang niya kay Joey na hindi mangyayari iyon. Sa kabilang dako, sa mansyon ng angkan ng Namgang, makikita natin si Namgang Bek na tila stress na stress. Ayon kay Namgang Bek, dapat winasak na niya ang 10,000 taong gulang na yelong kapatagan 3 taon na ang nakalipas nang magkaroon siya ng pagkakataon. Dagdag pa niya, wala nang normal sa mga bagay na sinimulan ni Joey. Ang nagtitinda na nagbebenta ng malamig na tsaa na kayang pagalingin ang kanilang pananakit ng tiyan. At ang delivery man na nakakapaghatid pa nito mismo sa kanilang bahay. Dahil sa kanilang kasikatan, kahit ang mga full-time na opisyal ng gobyerno at mga nasa mataas na ranggo ay nawalan ng trabaho at dumating upang magreklamo. Ang mga bisitang tumatanggap ng pagkain ay nagbibigay sa delivery man ng isang bagay na ihahatid, at pagkatapos ay ihahatid ito ng delivery man sa tatanggap, kaya nagiging napakalaki ng kanilang impluwensya. Dahil doon, maging ang mga escort agency ay nahihirapan. Hindi lang iyon, gumawa pa sila ng bagong konsepto ng karwahe na tinatawag na mga kotse, na ngayon ay namamayagpag sa buong industriya ng karwahe. Itinatag ni Joey ang serbiserya ng pamilyang Joe at nasakop ang lahat ng serbiserya sa hapbi gamit lamang ang isang basong yelo. Bukod pa rito, nagtayo rin si Joey ng isang kainan ng rice cake na nagbebenta ng itim na tubig at 6 na patong na pagkain at namayani sa industriya ng pagkain. Gayunpaman, ayon kay Namgang Bek, ang problema ay sa tuwing susubukan ni Joey na magsimula ng negosyo, iwinawagayway niya ang token na iyon. At dahil dito, ang lahat ng mga taong iyon ay nagsimulang dumagsa sa tirahan ng pamilyang Namgang na parang malaking alon. Sinubukan nilang pakalmayan sila sa loob ng nakaraang 3 taon, kaya halos imposible na ang kanilang mga trabaho. Ngunit ang pinaka-nagpapagalit kay Namgang Bek ay, subalit hindi na natapos ang pag-iisip ni Namgang Bek nang biglang pumasok ang babaeng ito at sinabi kay Namgang Bek na dumating na ang order niyang pagkain mula sa restaurant ng angkan ng Joe. Kaya naman tinanong niya si Namgang Bek kung kakainig na ba niya iyon. Sa isang iglap, agad na sinabi ni Namgang Bek na oo. At inutusan din niya kaagad ang babaeng ito na dalhin yun doon. Kasunod nito, agad na ininom ni Namgang Bek ang black water mula sa restaurant ng angkan ng Joe. Ayon kay Namgang Bek, ang pinakaikinagagalit niya ay ang katotohanang siya mismo ang pinakanadomina ng lasa ng pagkain ng Joe clan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok ang lalaking ito sa silid at sinabi niyang may ulat siyang kailangang gawin. Isang grupo ng mga tao ang muling dumating para kay Namgang Bek. Agad namang tinanong ni Namgang Bek ang lalaking ito kung ano na naman ba ang tungkol doon sa pagkakataong iyon. Ayon sa lalaking ito, sa tingin niya ay tungkol iyon sa mga tuluyan o ins. Dahil dito, napamura si Namgang Bek dahil nakalimutan niya ang tungkol doon. Bilang karagdagan, sinabi rin ng lalaking ito, na muling dumating ang batang maestro ng pamilyang Hua na sekta ng espada. Bilang resulta, talagang nagalit na si Namgang Bek. Iniisip niyang si Joey na naman ang may gawa nito. Gayunpaman, napapaisip din si Namgang Bek kung ano ba ang ginawa sa kanila ng Hua clan ng Sword Sect at kung bakit ganoon na lamang ang panggugulo nila sa kanila.
Subalit hindi pa tapos ang pagre-report ng lalaking ito. Sinabi niya kay Nam Gangbek na dumating din si batang maestro Jegelwoon upang bumisita. Ngunit inutusan lamang ni Nam Gangbek ang taong ito na kung si Jegelwoon ay pumunta roon para makita ang isang kaibigan, maaari niya lamang itong papasukin. Gayunpaman, tinanong niya ang lalaking ito kung bakit pa niya iyon iniuulat sa kanya. Agad namang sinabi ng lalaking ito kay Nam Gangbek na hindi pumunta roon si Jegelwoon bilang isang kaibigan. Kaya naman, tinanong niya ito kung ano ang ipinunta ni Jegelwoon doon. Ayon sa lalaking ito, pumunta roon si Jegelwoon bilang junior rank inspector ng Merm Alliance upang bumisita. Bilang resulta, talagang nagulantang si Nam Gangbek nang marinig iyon. Agad niyang sinabi na pupuntahan niya si Jegelwoon sa sandaling iyon. Oo, sir, dadalhin ko ito agad sa inyo. Sagot naman ng lalaking ito. Sa sandaling ito, nagtataka si Nam Gangbek kung tungkol saan kaya iyon. Ilang sandali pa, pumasok na si Jegelwoon sa silid at agad naman siyang tinagap ni Nam Gangbek. Kasunod nito, agad na sinabi ni Jegelwoon kay Nam Gangbek na matagal na silang hindi nagkita. Kaya naman tinanong niya siya kung ayos lang ba siya. Ayos lang ako. Anyway, naabot mo na ba ang ranggo ng junior inspector? Isa kang ang dakilang tao. Binabati kita. Halika rito at umupo ka. Wika naman ni Nam Gangbek. Kaya nagpasalat si Jegelwoon. Kasunod nito, sinabi ni Nam Gangbek sa kanya na gawin na lamang nito ang kailangan niyang gawin. Gayunpaman, sinabi rin niya na tatanungin muna niya ito ng isang tanong. Agad namang sumagot si Jegelwoon at sinabing magpatuloy siya. Ayon kay Nam Gangbek, may dumating ng isang inspector doon 3 buwan na ang nakalipas. Dagdag pa niya, 2 pang taon ang natitira bago sila muling makakuha ng isa pa. Kaya tinanong niya, siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin yon. Ayon naman kay Jegelwoon, bumisita sa Hapbi ang pinuno ng mga inspektor. At may hinala siya tungkol sa isang bagay. Dahil dito, nagulat si Nam Gangbek sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Jegelwoon, iniisip ng pinuno ng mga inspektor na ang malaking negosyo ng angka ng Jo ay isang negosyo na gumagana sa ilalim ng angka ng Namgang. Hindi ba kaibigan ka niya? Mas alam mo kaysa kaninuman na ang negosyo ng angka ng Jo ay isang hiwalay na grupo ng mga tao, pero bakit? Gulat na tanong ni Nam Gangbek. Gayunpaman, tinanong siya ni Jegelwoon kung hindi pa rin ba niya naiintindihan kung ano ang binabalak ng alyansa. Dagdag pa ni Jegelwoon, dobleng lumaki ang populasyon ng Hapbi sa loob lamang ng 2 taon. Malapit na itong maging katulad, o kahit malimpasan pa, ang Nanjing. Kaya ayon sa kanya, ang ibig sabihin ng alyansa ay iyon. Ngunit hindi pa natapos ang sasabihin ni Jegelwoon, nang biglang sinabi ni Nam Gangbek na naiintindihan na niya ngayon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na isa lamang silang faction. Alinsunod kay Jegelwoon, kainahinala ang galaw ni Hook Chian Ryan. Nang marinig ito, talagang nagulantang si Nam Gangbek. Bilang karagdagan, sinabi rin ni Jegelwoon na para sa kanila, ang Hapbi ngayon ay naging isang larangan ng labanan na handa nilang isugal ang kanilang buhay. Kung makukuha lamang nila ang negosyo sa Hapbi, ang negosyo ng Jo Clan, gamit ang napakalaking halagang pera bilang pundasyon, maaari silang maging pinakamahusay sa sampikian. Gayunpaman, ayon kay Jegelwoon, ang negosyo ng Jo Clan ay nasa isang kulay abong hangganan pa rin, nasa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Isang napakadelikadong gawain iyon. Nais ng alyansa na makuha ang kanilang kayamanan. Kaya sinabi ni Jegelwoon kay Nam Gangbek na dapat silang magtulungan upang matulungan ang isa't isa. Subalit ayon kay Nam Gangbek, ang taong kumokontrol sa pinakamalaking negosyo sa Hapbi ay hindi nasa ilalim ng alyansa, kaya tinanong niya siya kung paano sila makakakuha ng suporta mula sa alyansa. Bukod pa roon, sa pinakamasamang sitwasyon, kailangang harapin ng pamilyang Namgang ng mag-isa si Hook Chian Ryan. Gayunpaman, sinabi ni Jegelwoon kay Nam Gangbek na alam niyang mahirap iyon, ngunit kailangan na nitong magdesisyon. Sa kabilang banda, tinanong ni Nam Gangbek si Jegelwoon kung gaano pa karaming oras ang natitira sa kanila. Ayon kay Jegelwoon, ang grupo ng mga especially iya ay nalipol na. Sa kasalukuyan, bulag ang alyansa. Kaya wala na silang gaanong oras. Sa kasalukuyang panahon, galit na galit si Nam Gangbek. At sa isip niya, ang sitwasyon kung saan tahimik nilang kinikilala ang especially iya ng isa't isa ay tuluyan ng nasira.
Ibig sabihin nito ay isang deklarasyon ng digmaan. Kaya sinabi ni Nam Gangbek kay Jegelwon na dadalhin niya si Jo Wei roon upang agad itong makapagpasya. Ayon naman kay Jegelwon, nakapagpadala na ang alyansa ng mensahe sa kanya. Sa tingin niya na darating si Jo Wei roon sa lalong madaling panahon. Kaya sa puntong ito, napatahimik si Nam Gangbek. Samantala, sa kabilang dako, dumating si Jo Wei at ang pinuno ng Righteous Sky sa lugar. Sa kabilang banda naman, sinabi ng lalaking nakasuot ng asul sa kanila na may utos na laktawan na ang reception, at pinapasunod na lamang sila sa kanya. Sa puntong ito, sinabi ng pinunong ito na umaasa siyang kikilos si Jo Wei ng maayos at may mabuting intensyon. Agad namang sinabi ni Jo Wei na mag-iingat siya, ngunit tila nalito si Jo Wei kung ano ang ibig sabihin ng may mabuting intensyon ng taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Jo Wei sa venue. Ngunit natigilan siya dahil nandoon halos lahat ng mahahalagang tao, kabilang sina Nam Gangsu, ang pinuno ng pamilya, batang maestro Namgang Jiangho, Namgang Songchan, pinuno ng Namgang clan na si Nam Gangbek, Namgang Wu, at si Jegelwon. Bigla-bigla, tumayo si Jegelwon at sinabing, sa taong kumakatawan sa negosyo ng pamilya Jo, nais ipabatid ng alyansa ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na si Jegelwon sa pagbasa. Gayunpaman, sa isip ni Jo Wei, komplikado man pakinggan, simple lang ang gusto nila. Gusto nilang mapasailalim sa pamilyang Namgang ang negosyo ng pamilyang Jo. Gusto rin nilang bantayan at pamahalaan ito ng alyansa ng MERM, at ang buwan ng bayad ay kung magkano man ang kanilang itatakda. Kung hindi, wala nang dahilan ng alyansa para protektahan sila. Para kay Jo Wei, ang tinatawag na matuwid na alyansa ng MERM ay hindi naiiba sa isang gang. Kaya sinabi ni Jo Wei na mukhang may hindi pagkakaintindihan ang mga nakatatanda ng alyansa. Gayunpaman, tinanong siya ni Jegelwon kung ano ang ibig niyang sabihin sa hindi pagkakaintindihan. Agad namang sinabi ni Jo Wei kung hindi ba nila siya hinuhusgahan batay sa kasalukuyang sitwasyon ng Kangho. Tinanong din ni Jo Wei si Jegelwon kung sa tingin ba niya hindi niya kayang gawing tulad ng Hafei ang Nam Chang. Dahil dito, talagang natigilan si Jegelwon. Ayon pa kay Jo Wei, isa siyang negosyante. Hindi niya iniiwasan ang panganib kung may kapalit itong pakinabang. Ngunit maraming tao ang gustong pakanabangan ang kayamanang nakuha niya sa paglalagay ng sariling buhay sa panganib. Sa ganitong sitwasyon, ganito talaga mag-isip ang mga negosyante. Sino ba ang magbibigay sa kanya ng mas malaking benepisyo? Kaya tinanong ni Nam Gangbek si Jo Wei kung sinasabi ba niyang handa siyang maging aso ni Hook Xian Ryan para sa pera. Tinanong naman siya ni Jo Wei kung ano pa ang magagawa niya kung gusto lang naman ng iba na nakawin ang lahat sa kanya. Ayon sa kanya, walang katapusan ang kasakiman ng tao. Tinanong din niya siya kung naapektuhan ba niya ang kita ng pamilyang Namgang. Ha, nagbibiro ka ba? Kung nakita mo lang ang negosyo namin. Wika naman ni Nam Gangbek. Ngunit hindi natapos ni Nam Gangbek ang kanyang sinabi nang biglang sumabat si Jo Wei at sinabing, hindi, 3 taon na ang nakalipas, mga 86,000 lang ang populasyon ng Hafei. Ngayon, 170,000 na. Kaya gusto kong itanong ulit, naapektuhan ko ba ang kita ng Namgang family? Kaya naman tila natigilan si Nam Gangbek sa puntong ito. Ayon pa kay Jo Wei, kung gusto siyang umatras ng mga nakatatanda ng pamilyang Namgang, susunod siya. Kahit magkaiba sila ng apelyido, isa pa rin siyang Namgang. Ngunit hindi para sa alyansa. Kaya sinabi ni Jo Wei kay Jegelwon na sabihin sa kanyang pinuno na wala siyang planong kumampi sa mabuti o masama. Sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa kabilang panig naman, ayon sa pinuno ng pamilyang Namgang na si Su, iilan lamang sa buong kasaysayan ng Kangho ang kayang manatili roon. At ang mga taong iyon ay may isang bagay na pare-pareho. Agad namang sinabi ni Jo Wei na tama siya. Ayon pa sa kanya, may nagsabi rin sa kanya noon. Ang mga taong nalulubog sa putik ng kompromiso ay tiyak na nagiging mahina. Ang pagprotekta sa kanilang mga tao at sa kanilang sariling halaga. Sa pamamagitan ng pagsugal ng buhay ang tanging paraan upang maging malakas. Susundan ni Jo Wei ang landas na iyon upang maging pinakamalakas. Sa kabilang banda, ramdam ng mga tao sa lugar ang enerhiyang nagmumula kay Jo Wei. Gayunpaman, ayon kay Jo Wei,
Ang mundong nakikita niya ay umaayon sa isang pisikal na balangkas at tila bumabaon ito sa kanyang isipan. Sa simula, hindi niya ito matanggap. Ayon pa kay Joey, ang saya ng sandali ng pagkamulat ay parang ilang minuto lamang. Ngunit nang magising siya, sira-sira na ang kanyang damit, at sinabi ng Sword God na 3 taon na ang lumipas. At masaya ang Sword God para sa kanya, tinawag ang kanyang nagbagong katawan na, The Sword Lord's Almighty Body. Kahit pa nagkaroon ng problema na pumuti ang kanyang mga mata na parang multo. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.